Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Mahinhin, matalino, galante, mabait at matulungin, ganyan inilarawan ng kanyang mga kamag-anak si Janet. Ito ay naiulat na born and raised sa Pilipinas noong 1977 at bata pa lamang ay gusto na nitong makapag-abroad sapagkat halos lahat ng kanyang mga kamag-anak ay nasa ibang bansa na rin. Naging malaking impluwensya ang mga ito kay Janet sapagkat nahubog ang mindset nito na wala o hindi niya mararanasan sa Pilipinas ang magandang buhay na gusto niya. Sa dalas niyang makita ang magagandang bahay at ari-arian ng mga ito, si Janet ay nagpursige at sinigurado na lahat ng desisyon niya sa buhay ay magiging daan upang siya ay makapag-abroad. Nang ito'y makapagtapos ng high school, si Janet ay nagpursige na makapag-college. Ngunit dahil sa hirap ng buhay at kapos din sa pera ang kanyang mga magulang, ay napilitan itong magtrabaho para matustusan at masuportahan ang kanilang mga pangailangan. Kalaunan, pagkalipas ng ilang dekada nitong pagtatrabaho at pag-iipon, si Janet ay hindi naman pinalampas ang pagkakataon na pumunta sa Amerika. Bagamat siya ay malalayo sa kanyang kapamilya at mga mahal sa buhay, ay nilakasan niya ang kanyang loob. Si Janet ay nagkaroon ng trabaho bagamat hindi kataasan ng sahod, ay nabibili naman niya ang kanyang mga kailangan at minsan ay nakakapagpadala pa siya sa kanyang mga magulang na naging malaking tulong sa sitwasyon ng mga ito sa probinsya. Kung ito ay nakakaranas ng kalungkutan dahil sa namimiss niya ang Pilipinas, ang madalas nitong sandigan ay ang kanyang pananampalataya. Sa social media ay makikita mo na ito ay deboto ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. At kahit siya ay wala sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng malaking Filipino community sa New Jersey ang naging dahilan kung bakit naipagpatuloy niya ang kanyang pagsamba kahit nasa ibang bansa pa siya. Sa social media din ay kitang-kita kung gaano nito nilakasan ang kanyang loob para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit noong buwan ng Mayo taong 2022, ang mga taong malapit kay Janet ay nagulat sapagkat kumalat ang balita na ito ay patay na. Sa ulat ay nakalagay na ang mga otoridad ay kinontak ng 911 dispatcher noong alas 9 ng gabi sa bahaging ito ng Westerveld Place. Ang mga otoridad kasama ng medical services team ay kaagad namang rumisponde. Habang si Janet ay nilalapatan ng paunang lunas sa loob ng ambulansya, ay nagdesisyon din ang medic na isugod ito sa Hackensack University Medical Center. Ang 44 na taong gulang na Filipina ay kaagad inasikaso ng hospital staff. Pero sa kasamaang palad ay binawian rin ito ng buhay habang nasa operation table. Ang mga otoridad ay kaagad nagbukas ng homicide case dahil klaro para sa mga doktor na ito ay hindi namatay dahil sa natural cause. Ang labi ng Pinay ay kaagad idiniretso sa opisina ng medical examiner para masuri. Nang matapos sa autopsy, ang kapamilya nito sa New Jersey ay mabilis na inasikaso ang detalye ng burol. Dahil sa miyembro si Janet na malaking Filipino community sa New Jersey, marami ang nagbahatid ng mensahe ng pakikiramay mapa online o personal man. Habang naghihintay ng update mula sa mga otoridad, ang mga tao ay dumalo sa burol ng Filipina na ginanap sa Boulevard Funeral Homes na makikita sa Milford. Bagamat umula ng tulong, ang mga tao ay mas lalong nadismaya nang lumabas na ang official report mula sa coroner. Sa autopsy ay lumalabas pala na namatay si Janet dahil sa maraming saksak na tumama sa ilang mga organs nito. Kaya kahit gaano pa kagaling o kasopistikado ang kagamitan sa ospital kung saan ito dinala, ay huli na ang lahat para sa Filipina. Dahil sa dami ng saksak, ang unang tiningnan ng mga otoridad ay ang personal nitong buhay sapagkat sa dami ng tama nito ay maaaring ang salarin ay may personal na galit kay Janet. Ngunit sino ang kayang pumatay sa palasimbang si Janet?
Sa kadahilanan, nakilala ang mga otoridad sa Amerika na hindi nagbibigay ng update kung umuusad pa ang investigasyon, ang mga tao ay umasa na agarang magkakaroon ng hustisya sa sinapit ni Janet. Sa paunang update na ibinigay ng mga otoridad ay nilinaw ng mga ito na hindi isang random na krimen ang nangyari sa Pinay. Sa halip, ang bahay na tinitirhan nito ay pinasok at tinarget talaga ang Filipina. Sa interview ay sinabi ng mga katrabaho nito na si Janet ay napakasipag. Ang mga kaibigan naman nito ay sinabi na sa bahay at trabaho lamang umiikot ang buhay ng biktima. Ang mga kamag-anak naman nito sa Pilipinas ay nagulat din sa nangyari sapagkat wala naman itong nababanggit na kagalit nito o taong may matinding galit dito. Ngunit dahil sa mabilis ang naging pagkilos ng mga otoridad bago magtapos ang buwan ng Mayo noong 2022, ang Bergen Police ay binahagi na nasa kanilang custody na ang hinihinala nilang suspect. Ito ay kinilalang si Joel Cinco. Ang mga kamag-anak ni Janet ay nagulat sapagkat hindi lamang magkababayan ang dalawa, pero ang mga ito ay mag-asawa din pala. Si Joel ay naiulat na born and raised sa probinsya ng Pampanga. At katulad ng pamilya ni Janet ay hindi na rin bago sa pag-abroad ang mga kapamilya nito. Kaya naging madali na lamang para sa kanya ang makapag-abroad. Kalaunan mula sa bayan ng Guagua kung saan ito nakapagtapos ng high school at college, si Joel ay lumipat sa Quezon City. Nang ito ay matulungan ang kanyang mga kamag-anak, si Joel ay mabilis na nakapunta sa Amerika. Sa dalas ng pagpunta nito sa pagtitipon ng mga Filipino sa New Jersey, ang landas ng dalawa ay nag-cross. Dahil sa pareho sila ng paniniwalaan sa buhay, ang mga ito ay mabilis na nagkapalagayan ng loob hanggang mauwi sa kasalan ang relasyon ng dalawa. Si Joel ay nilarawan na isang masipag na trabahador at ang tipo ng tao na madaling pakisamahan. Sa mga larawan na ito ay makikita mo na silang mag-asawa ay biniyayaan ng dalawang mga anak na pinangalanan nilang Paul at Kyla. Sina Joel ay ginawa ang lahat para maibigay sa mga ito ang buhay na hindi nila naranasan nang sila ay lumalaki. Dinadala ng mga ito ang kanilang mga anak sa iba't ibang lugar kasama ang kanilang mga kamag-anak. Bilang ganti, ang dalawang mga bata ay maayos na nag-aral. Sa totoo nga, si Paul ay isa sa mga estudyante na madalas kasama sa mga honor students. Sa pagtutulungan rin ng mag-asawa ay nagawa na ring madala ni Janet ang ilan sa mga mahal niya sa buhay para naman maranasan ng mga ito ang kultura at buhay sa Amerika. At kung meron naman silang naipong pera, ang kanilang mag-anak ay umuuwi rin sa Pilipinas. Sa internet ay makikita mo na talagang nasa maayos na kalagayan ang kanilang pamilya. Kaya ang ilan ay sinabi na kung anuman ang nararanasan ng mag-asawa ay deserve ng mga ito sapagkat napakabuting mga tao ni na Janet. Sa mga litrato ay puring-puri din ng mga tao ang kaswitan ng mag-asawa. Pero ayon sa mga otoridad, hindi porket masaya ang ipinapakitang larawan ni na Janet ay perpekto na ang pagsasama ng mga ito. Ayon sa mga otoridad, ang relasyon ng dalawa ay katulad lamang din ng pagsasama ng ibang mag-asawa. Ang mga ito ay may mga bagay na hindi rin napagkakasunduan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, sa mata ng mga anak ni Janet ay unti-unti nilang kinwestiyon ang mga desisyon ng kanilang ina. Sa mga reports ay lumalabas na sa paningin ng dalawang mga anak ni Janet, ang kanilang butihing ina ay tila isang martir. Sa interview sa magkapatid ay binahagi ng mga ito na ang dating puno ng pagmamahalan nilang tahanan ay napalitan ng sigawan at bulyawan. Minsan sa tuwing mapapansin nila na mag-aaway na naman ang mga ito, silang magkapatid ay mas ginugusto na lamang na manatili sa kanilang mga kwarto. Ayon sa police report, ang madalas na pag-away ng dalawa ay ang pagsiselos ni Joel. Sa isip nito ay si tuwing si Janet ay nalilate sa pag-uwi, kahit ilang minuto lamang ay nanlalalaki na kaagad ito. Kaya para patunayan na wala siyang interes sa iba, walang itinago si Janet sa kanyang asawa. Kahit ang cellphone password nito ay ibinigay na rin niya kay Joel. Ngunit ang taktika na yan ay hindi gumana dahil naging madalas pa rin ang pagtatanong ni Joel sa dalawa niyang mga anak kung meron bang kinakatagpo na ibang lalaki ang kanilang nanay.
Pero kahit sabihin ng mga ito na wala silang nakikitang ibang lalaki na kasama ni Janet, si Joel ay hindi pa rin naniwala. Kaya sa desperadong pagtatangka ni Janet ng papaniwala ang kanyang asawa ay humingi na ito ng tulong sa kanilang mga kaibigan sa simbahan. Bagamat ang ilan sa mga ito ay nakumbinsi si Joel na walang katotohanan ang kanyang mga hinala, ay mas nagalit pa pala ito kay Janet dahil para dito ay isiniwalat ng kanyang misis ang kanilang mga problema sa ibang tao. Ang paulit-ulit din ng pag-aaway ang naging rason kung bakit walang naging katahimikan sa loob ng kanilang tahanan. Ang kanilang bulyawan at mga sigawan ay laging nasasaksihan ng kanilang mga anak. Ngunit kahit magulo na sa bahay ng mga 5, ay tuloy pa rin ang pagpapakita ng mga ito na sila ay masaya sa kanilang mga larawan. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na yung mga kamag-anak nito sa Pilipinas, ay hindi na lamang pala sigawan ang nangyayari. Dahil may ilang beses na ring sinaktan at ginagawang punching bag ni Joel ang hamak na mas mahina niyang asawa. Kahit marami na sa mga kaibigan at mga katrabaho ni Janet ang sinasabihan nito na hiwalay na si Joel, ay hindi naman yun kaagad pinakinggan ng biktima. Sa kadahilanan na ito ay relihiyoso at mataas ang paniniwala nito na sagrado ang kasal, si Janet ay nagtiis sapagkat naniniwala ito na magbabago pa rin ang kanyang mister. Pero sa halip na magbago, si Joel ay mas tumapang dahil sa isip nito ay hindi naman siya kayang hiwalayan ni Janet. Kaya nagpatuloy ang pananakit, panlalait at pangmamaliit nito sa kanyang asawa. Base sa report ng mangyari ang pandemya noong 2020, si Joel ay isa sa libu-libong mga tao na nawalan ng trabaho. Si Janet ang naging breadwinner ng kanilang pamilya. Pero sa halip na tulungan ng asawa sa mga gawaing bahay, total ay wala naman siyang trabaho, ay wala namang tulong o suporta na natanggap si Janet na naging dahilan kung bakit lagi na naman silang nag-aaway. Sa tindi na kanilang alitan, ang galit na si Joel ay ginamit ang kanyang mga kamay para saktan na naman si Janet. Sa tindi ng nararamdaman nitong puot, si Joel ay paulit-ulit na pinagbuhatan ng kamay ang kanyang misis. Ngunit kung dati ay tinatanggap lamang nito ang pananakit ng kanyang mister, sa pagkakataon na yun ay matapang nang pinoprotektahan ni Janet ang kanyang sarili at ito ay nakipaghiwalay na sa kanyang mapang-abusong asawa. Bukod sa paglayo kay Joel ay lakas loob na rin siyang tumawag sa 911. Ang dispatcher ay kaagad kinontak ang pinakamalapit na officer na agad namang rumisponde at noong December 2020 ay inaresto si Joel. Ito ay sinampahan ng patong-patong ng mga kaso, ngunit nakalaya rin ito pagkatapos niyang mag-plead ng guilty. Pagkatapos nitong makalaya, si Janet ay kaagad lumapit sa kinauukulan para protektahan ang kanyang sarili. Sapagkat alam niya na hindi titigil si Joel hanggang maging miserable ang buhay niya dahil naniniwala ito na siya ang dahilan kung bakit naging masalimuot ang kanyang buhay. Nang mahawakan ng judge ang kaso kung saan humihingi siya ng restraining order, ay ipinag-utos at ipinagbawal ng hukom na wag lalapit at pupunta si Joel sa bahay na mag-iina. Sa halip ay kailangan itong umalis sa kanilang tahanan at maghanap ng ibang matutuluyan. Bukod dyan, ang judge ay inutusan rin si Joel na magbigay ng child support sapagkat hindi kaya ni Janet na suportahan ang kanyang mga anak ng mag-isa lamang. Ngunit kahit ang court order ay hindi nakapigil sa galit na si Joel. At noong April 2021, kahit mahigpit na ipinagbabawal na lumapit siya sa bahay na tinutuloy ng kanyang ex, ay wala itong pakialam. Sa palitan nitong pumasok sa bahay at nang makita niya si Janet, ay sinakal niya ito. Buti na lamang ay nandun ang dalawa nilang mga anak at nakatawag ang mga ito ng tulong sa 911. Mabilis na dumating ang mga otoridad at dahil sa nilabag ni Joel ang restraining order, ay balik kulungan na naman ito. Pero dahil sa alam na nito kung ano ang dapat niyang gawin para makalabas agad, si Joel ay nagplead na naman ng guilty. Ang mga kasong isinampa sa kanya ay ibinaba na lamang sa unlawful possession of a weapon. Kaya sa huli, sa halip na makulong, ito ay pinarusahan na lamang ng probation. Sa madaling salita, i-release ito para isailalim sa isang observation. At kung nilabag nito ang mga kondisyon sa probation, ay doon pa lamang siya makukulong. Sa loob ng ilang buwan ay naging tahimik ang buhay ni Janet kasama ang dalawa niyang mga anak ay unti-unti na mga itong sinanay ang kanilang mga sarili na magdiwang ng mga espesyal na okasyon ng sila-sila lamang. Pero lingid sa kanilang kaalaman,
Kung sa panlabas ay tila tinantanan sila ni Joel, ang hindi naman nila alam ay lagi itong nagmamasid kahit sa malayo. At gamit ang internet, si Joel ay laging nakaabang sa lahat ng kanilang mga post. Ayon sa mga otoridad, ito ay nilalamo ng matinding galit sa tuwing makakita siya ng mga larawan na masaya sina Janet. Para sa mga investigador ay hindi nito matanggap na kaya palang sumaya ng kanyang mag-iina na wala ang kanyang presensya. Sa teorya naman ng iba ay sinabi ng mga ito na baka ang rason kung bakit nag-iba ang ugali ng salarin ay dahil sa paggamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Ang teorya nilang yan ay ibinase nila sa mga larawan na ito kung saan humpak at minsan ay tabingi pa ang panga nito, na ayon sa kanila ay karaniwang nangyayari sa mga drugista. Ngunit ang impormasyon na yan ay hindi mapatunayan na totoo sapagkat wala namang reporters o news outlet na nagkumpirma kung drug user nga ba ang suspect. Pero ang malinaw ay noong buwan ng Mayo taong 2022, ang matagal nang nagtitimpi na si Joel ay pumunta sa bahay ni Janet. Pinilit itong pumasok sa loob ng bahay at na makita niya si Janet ay nilamon na ito na matinding galit. Kaya gamit ang kutsilyo na daladala nito ay sinaksak nito ng ilang beses ang kanyang ex. Sa tindi ng kanyang ginawa, ang judge ay hindi ito pinayagan na makapagpiyansa. Ngunit makikita mo sa court document na ito na walang hearing o trial na nangyari. Dahil tulad ng dati, ito ay nagplead ng guilty sa mga kasong first-degree murder, burglary dahil pumasok ito sa residente ni Janet na mahigpit na ipinagbabawal. Inako rin ito ang responsibilidad sa mga kasong possession of a weapon for an unlawful purpose at unlawful possession of a weapon. As of this recording, si Joel ay nakapit sa kulungan sa state ng New Jersey. Dahil sa kanyang ginawa, ang dalawa nilang mga anak ay kailangang mabuhay na walang mga magulang. Pero upang masigurado na hindi magiging homeless o mamumulubi sila magkapatid, si Paul na panganay na anak ni Janet ay humingi ng pinansyal na tulong sa publiko gamit ang GoFundMe. Sa kanyang mensahe ay sinabi nito na ang makakalap nilang pondo ay gagamitin nila para bayaran ang mga medical bills, ginastos sa pagpapalibing sa kanyang ina, ang magagastos nila sa paglipat sa ibang lugar at iba pang mga bagay. Ilang taon pagkatapos patayin ang kanilang ina, si Kyla ay naiulat na lumipat sa state ng California, habang si Paul naman ay nakikipagsapalaran pa rin sa New Jersey bilang isang negosyante ng herbal inhaler. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.